Tara na, i-follow nyo na kami sa FB, YouTube, at TikTok. See you there! Day po sa Team Dax Diaries. Back to regular uploading po ulit tayo sa narration stories natin at naging busy lang po ako nitong mga nakaraang linggo dahil sa new role na binigay sa akin sa office. So, but then, all goods po ulit tayo at makakapag-narrate na po ulit ako ng mga stories na maaring kapulutan nyo ng aral or maaring makarelate kayo. Okay? So, this Valentine's Day, meron po tayong new story na inanarrate na sana kapulutan nyo ng lesson or maaring isa rin kayo na nakakaranas ng ganito. Okay? So, sisimulan ko na po ang story na pinadala sa atin. Kailan mo titiisin ang isang sitwasyon na wala ka namang pinangahawakan? Bibitaw ka ba? O maniniwala na sa isang araw ay masusuklian ng pagmamahal ang atensyon na binigay mo? Dear Kuya Bob, share ko lang sana itong experience and problem ko po. By the way, I'm Rio, 30 years old, 5'8 feet tall, medyo chubby at versa. Share ko muna personality ko. Clingy sa katrabaho at friends. Mapili sa lalaki. Workaholic at madalas gustong mapag-isa. Magsisimula ang aking kwento nung nakaraang pandemic. Siya si Niel, 6 feet tall, halatang nagji-gym, malakas ang appeal kahit hindi siya yung gwapo based on my preference. Hindi kami masyadong close sa trabaho, pero nakakapag-usap kami most of the time, lalo na sa inuman. One night, nagkayayaan ng tagay sa boarding house nila. Go din ako kasi malapit lang din naman sa amin. Aminado ako na di ko kaya makipagsabayan pag beer ang tinatagay. Pero pag hard drinks, kaya ko makipagsabayan. At one time nga, Kuya Bob, niyaya niya akong tumagay. Pero this time, dalawa lang kami. At ang tatagayin, gin bulag, na first time kong matitikman. At natuloy nga kami mag-inuman na dalawa sa place niya, Kuya Bob. Di ko kinaya ang epekto sa akin katawan, kaya nagsuka ako at nakatulog na sa place niya. At ang sabi pa niya, siya ang naglinis ng pinagsukahan ko. Nagising ako kasi naramdaman kong nagsusuka na naman ako kaya pumunta ako ng CR. Pinuntahan niya ako, inalok ng towel, at maligamgam na tubig. Nung nailabas ko na lahat ng dapat ilabas, ay nagkwentuhan muna kami habang iniinom ang maligamgam na tubig. Hanggang sa binanggit niya na gusto ko daw na may mangyari sa amin. At sabi pa niya, di ko na daw kailangan na daanin pa na malasing para may maganap sa amin. Kinagulat ko ang sinabi niya, Kuya Bob. Pero deep inside, ay umaasa din ako na may magaganap nga sa amin. Sinantabi ko na lang ang kagustuhan ko na yon at niyaya ko na siya na matulog dahil may pasok pa kami kinabukasan. Hilo pa rin ako pero naaalala ko lahat. Bigla niya akong binuhat, Kuya Bob, keso gumigewang-gewang daw ako. At hiniga niya nga ako sa kama. At kinamamayaan ay tumabi na rin siya sa akin. Hanggang sa binulungan niya ako, Kuya Bob.
at sinabi na isubo ko daw ang kanyang pagkalalaki. Nabigla ako. Sabi ko, hindi pwede. Una, hindi ko siya gusto. Pangalawa, baka masukahan ko siya. Wala siyang nagawa kaya kinuha na lang niya ang kamay ko at nagulat ako dahil pinasok niya ito sa loob ng brief niya. Sabi niya, wag na ako magreklamo kasi kahit yun na lang daw maibsan ang init niya. Hinayaan ko na lang hanggang sa makatulugan ko na nasa ganong posisyon kami. Umaga na pero ang kamay ko ay nasa loob pa rin ng shorts niya. Natagpuan ko na lang na nakakulong ako sa kanyang matipunong mga bisig at tayong-tayo ang kanyang sandatahang lakas. At di ko na napigilan ang init ng aming katawan, Kuya Bob. At doon na nga nagsimula ang ugat ng problema. May naganap sa amin ni Neil ng umaga na yon. Natawa pa nga ako, Kuya Bob, kasi sa laki niyang tao, di naman siya dakila. Mga nasa 3 or 4 inch lang ang kanyang sandata. Di hamak na mas dakila pa nga ako sa kanya. Pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Halimaw siyang gumalaw sa kama, Kuya Bob. The best siyang gumalaw habang subo ko ang kanyang munting alaga. Yung swabing kaldag, smooth na giling, sinubukan niya akong halikan, pero di ako pumayag dahil hindi ko naman siya boyfriend. Maging ang kanyang dalawang itlog ay sinubo ko na rin at itinry ko siyang iring. Sa bunot ang inabot ko dahil sa matinding kiliti at sarap ng kanyang ginagawa. Dahil sa matinding kiliti at sarap ng aking ginagawang pagpapaligaya. Sinubukan kong pasukin ng daliri ang kanyang lagusan. Kaso, pinigilan niya ako dahil di daw siya naliligayahan sa ganun. Ang tagal niyang labasan. Halos nasa 45 minutes na ako sa pagpapaligaya sa kanya. Tinanong ko kung matagal pa ba. Sabi niya, oo. Nawindang ako dahil may pasok pa kami kinabukasan. At sabi niya, wag na daw kami pumasok. Para buong araw daw namin magawa. At dahil ayaw ko rin mabitin, nag-decide na nga kaming umabsent. Hanggang sa pinahiga niya ako at kinaltagan ang bunganga ko. Halos di ako makahinga. Kahit na maliit ang kanyang sandata, ay nabubulunan pa rin ako. Di nga nakapagpigil at binuluwak sa lalamunan ko ang kanyang katas. Nilunok ko lahat yun. Tuwang-tuwa pa nga siya, bakit ko daw nilunok lahat. Nahiga kami ng ilang minuto ng walang salitaan. Mahabang minuto na nakatingin ako sa kawalan. Nakikiramdaman kung sinong unang magsasalita. Hanggang sa tinanong ko siya kung bakit nasabi niyang gusto ko siyang tikman. Sabi niya ay ang clingy ko daw sa kasama namin maliban sa kanya. At madalas di ko daw siya pinapansin. Napagtanto niya na kung gusto ko daw ang tao ay di ko raw to nilalapitan. At kung kakausapin ko daw halatang namumula ako. Na-observe niya yon dahil sa pakikitungo ko sa aming supervisor. Opo, crush ko ang supervisor namin. Pero sabi ko naman sa kanya di ko naman siya gusto. Nakahiga pa rin kami ng ubot-ubad at naisipan kong magpapasok sa kanya. Halos ilang years na rin naman na walang ganap sa akin. Kaya lulubusin ko na. Hinawakan ko ulit ang kanyang sandata. At napatawa lang siya. Pinatayo ko yon, bitin nga talaga ako siguro or sabik din.
At di rin pa ako nakakapagpalabas kanina. Kumuha ko ng lotion sa aparador niya at nilagyan na ang alaga, pati ang butas ko. Akala niya siguro, ija-jackstone ko lang ang kanyang alaga. Kaya nagulat siya nang upuan ko ang kanyang sandata. Ayaw niya sana dahil wala kaming kondom. Pero siniliban na ako ng matinding init ng katawan at gusto ko ulit maranasan ang sarap ng pagninilик. Naramdaman ko ang sakit. Naninibago ang aking lagusan. Kaya di ko na agad binibigla ang pagtaas-baba sa kanyang naguhumindig na sandata. Mas lalo akong nag-init sa reaksyon ng kanyang mukha. Kitang-kita ko kung gaano siya nasasarapan sa aming gawain. Ang hat niyang tignan habang nakaibabaw ako sa kanya. Ako ang gumagawa ng posisyon. Pinatayo niya ako, sinandal sa dingding, at talaga namang bigay todo siya sa pagkaldag. Yung bibiglain niya ang pasok tapos pasusundan ng may hina. At the best talaga itong experience na to. Nagawan pala niya akong lagyan ng chikinini sa sobrang gigil ko. At natapos nga kami ng around 11 a.m. ng tanghali. Pumunta na kami ng CR para maglinis pero kahit sa CR, nagbangbangan pa rin kami ng malala. Pag-uwi ko sa bahay, nagulat sila na di ako pumasok sa trabaho at kinantsawan nila ako na may chikinini daw ako. Nilagyan din pala ako ng 3 ni Niel. Hiyang-hiya talaga ako that time. Pasok ako ng kwarto at buong araw nang nagpahinga. Kinabukasan, nilagyan ko lang ng concealer yung tinattoo sa akin para di makita ng katrabaho namin. Pero yung sa kanya ay hindi niya tinakpan. Kinakabahan ako tuloy. Ayun nga, pinagyabang pa niya na may naka-hook up siya kagabi. Kung alam niyo lang yung pakiramdam na kahit anong oras, pwede kang bitayin sa sobrang hiya. Buti na lang at hindi niya binanggit na ako ang gumawa niya. Madalas may mangyari na sa amin ni Nel, lalo na kapag wala siyang kasama sa boarding house nila. Dito ko na nga naitanong sa sarili ko, dati di naman ako nakikipag-hook up sa di ko naman jowa. Ngayon, parang iba na. Nagugustuhan ko na ang setup na to. Nagkaroon na ng promotion sa amin at ang body ko ay na-promote. Kaya si Niel ang tinalaga as my new working body. May panahong sabay kaming pinapadala ng management sa field. Kasi kapag ganun madalas, ilang araw o linggo ang inaabot namin sa field. Kung dati, pagkatapos ng visit sa worksite, pahingan diretso sa accommodation. Ngayon, iba na. Bembangan na walang humpay at ito ang naging buhay namin for almost a year. Until one time, may lumabas na issue na ang aming dating katrabaho at si Niel ay minsan nahuling nagsisex. Kinabahan ako kasi baka may nakakalam sa aming lihim pero nung malaman ko na iba pala, nakaramdam ako ng selos. Hindi ko maintindihan. Dahil sa issue, mas mabuti ko munang huwag siyang pansinin. Ewan ko, Kuya Bob, bakit nagsiselos ako. Masyado naman ata akong assuming pag ganon. Hanggang sa siya na ang gumawa ng way para makapag-usap kami. Inamin niya na minsan may nangyayari din sa kanila ng isang bay na ka-office mate namin. Parang sinilaban ng apoy ang katawan ko sa sobrang init at sinabuyan din ng ice yellow sa sobrang sakit. Tanggap ko yung sinabi niya dahil ang iniisip ko wala akong karapatang magselos. Dahil
walang kami. Wala kaming relasyon, wala kaming label, so wala akong karapatang magselos. Patuloy pa rin ang ganong setup namin ng ilang buwan. At di ko na kinaya ang sakit na parang parausan lang ako, Kuya Bob. At nag-request na nga ako sa management na magpalipat ng area sa province ko po. Sa awa ng Diyos ay na-approve din naman. Kahit ilang years na ako sa new area ko, pero madalas ko pa rin iniisip si Niel. Hindi kasi ako ganito dati. Kapag nakikipag-break up ako, ay cut na lahat. No bitter feelings or longing. Pero iba na ngayon. Matapos Natapos magpalipat ay di ko na siya kinausap. Pero nangangamusta ako sa dati kong kasama at nagtatanong din sa kanya. Minsan may nabalitaan akong nauugnay sa kanya, babae. Medyo masaya ako, baka yon ay para sa kanya. Pero di rin daw nagtatagal. At biglang nagkaroon ako ng hope na, ay, baka kami nga dalawa ni Niel. Pero malabong mangyari kasi si Niel ay isang straight guy. Siguro pumapatol siya sa mga bisexual or sa gay just for a pleasure. At wala din akong lakas na loob magsabi sa kanya nun. At nagsimula kami nung 2021 hanggang 2023. Pero ngayong 2026 na parang di pa rin ako makalis. Sana mabigyan niyo ako ng advice o kahit anuman. Di ko maintindihan bakit di siya mawala sa sistema ko. Nagmamahal, Rio, ang barakong cotton candy. Alright. Hello, Rio. Maraming salamat sa pagpapadala ng iyong istorya. At medyo nakaka-relate ako sa istorya mo kasi once upon a time, naging, may ka-fucking buddy rin ako. Pero hindi rin kami nagtapos in a sweet note. Ang sa akin na lang, ang advice ko lang na mabibigay sa'yo ay sana ay makamtan mo ang peace of mind at makahanap ka ng right person na kayang suklian ng love at attention mo. Di mo deserve ang taong gagawin ka lang parausan sa oras na may pangangailangan sila. At lagi mong uunahin ang sarili mo para di ka masaktan at respeto na rin sa sarili. Alright, so sa mga gusto po ulit magpadala ng kanilang istorya, pwede nyo po yung ipadala sa ating Facebook page. Pwede rin po kayo mag-message sa aking Facebook, Bobby Salazar. At pwede rin naman po kayo mag-email ng inyong kwento sa kwentong men2men 2024 at gmail.com. Alright? So, hanggang sa muli ulit at maraming salamat po sa pakikinig. At ito po muli si Kuya Bob. Maraming salamat po sa suporta.